napakasarap kasi pag magbisaya ba, diretso yung bibig natin. Kaya salamat naman sa mga Tagalog din talaga, natuto talaga ako, no? Okay, praise God. Balikan po natin yung key verse natin. Hindi nagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpaliban na ipinalagay ng iba, kundi magpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig. Ito po mga kapatid na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Praise God. Hallelujah. Kailangan pala talaga mga kapatid na ang lahat po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya yan po ang sabi dito mga kapatid, bakit kailangan natin magsisi? Praise the Lord. Ibig sabihin yung pagsisi mga kapatid, yung tinalikuran na natin, wag na po nating ulitin. Kasi marami kasing, kumbaga tinanggap lang niya ang Panginoon. Pero pagdating sa mga kapatid, di po natin na pigilan, nagkakasala po tayo, no? Praise God. Hallelujah. Letter E, ang pagsisisi sa kasalanan ay hinangad ng Diyos na mangyari sa buhay ng mga tao. Praise God. Ang key verse po natin mga kapatid, 2 Peter 3:9 po mga kapatid, no? Praise the Lord. Letter B, upang guminhawa ang buhay at emotional at spiritual. Praise God. Para upang po daw mga kapatid, para guminhawa po daw ang ating buhay at emotional mga kapatid. Praise the Lord, no? Kailangan natin yung pagsisisi natin mga kapatid. Minsan, no? Bakit kailangan talaga magsisi? Pagsisihan mo talaga yung mga kasalanan mo kasi hindi yan deserve para sa'yo. Kasi nagdudusa ka dyan hindi ka masaya. Alam ko po mga kapatid, pag tayo po yung nakagawa ng kasalanan, nang doon po yung emotional natin, hindi tayo nakatulog, guilty tayo, marami tayong iniisip na iba mga kapatid. Okay? Praise the Lord. Sabi dito sa Kawikaan 28 verse 13. Okay, Kawikaan po tayo mga kapatid, chapter 28 verse 13. Okay. 28 verse 13, sabi niya dito, praise God, siya'y nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay nagtatamo ng kaawaan. Praise God. Ano po daw yun mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Kung tayo po'y tinatago natin, yung kasalanan natin mga kapatid ay hindi tayo giginhawa. Praise God. Kaya kailangan natin, gusto nating guminhawa, Lord, nagkakasala ako. Ito pong kasalanan ko, Panginoon, na kapag sinungaling po ako, Lord, ngayon na araw na ito. Praise God. Sabihin natin sa Panginoon mga kapatid, yun po ang totoong repentance, no? Yung sasabihin mo yung kasalanan mo na ito, Lord, ito yung kasalanan ko na nagawa ko, patawarin mo ako. Amen? Yun po, pero yung tao po mga kapatid na panay tago sa kanyang kasalanan, hindi niya sinasabi, ibig sabihin mga kapatid, hindi siya giginhawa. Anong sabi sa Proverbs mga kapatid? Hindi siya giginhawa. Kaya kung ano man ang ating kasalanan, praise the Lord, kabigatan man, emotional o spiritual mga kapatid, minsan dahil sa kasalanan mga kapatid, ang tao ay hindi po siya masaya mag-worship. Oo, yes, ginagawa niya, nagwo-worship siya, pero hindi mo na feel kasi nga may doubt pa sa kanyang buhay. Pero once tayo mga kapatid na sinabi natin, nagkakasala ako, yung sinasabi mo, ibuhos mo sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa ating Panginoon, hallelujah, para giginhawa po ang ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Next mga kapatid, upang mawala ang kabigatan ng kalooban. Praise the Lord. Hallelujah. Upang mawala din ang kabigatan sa kalooban mga kapatid. Naalala niyo po ba pag tayo nagkakasala, di ba? Mga kapatid, kahit kunti lang na pagkakamali, parang ang bigat talaga. Hindi ko talaga kaya yun. Ganun mga kapatid, no? Ganun tayo kasi meron tayong espiritu sa ating Panginoon na yun po ang nag-cover po sa atin mga kapatid na sinabi, magsisi ka dyan, nagkakasala ka na doon. Di ba mga kapatid, yung mga sinasabi na, huy, mali na yan yung ginagawa mo. Yun po mga kapatid, conviction po yun sa ating Panginoon, sa Holy Spirit. Kaya kung meron tayong gano'n na feel mga kapatid, ibig sabihin nandyan na po ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Kung na-convict na po kayo na ganun ang inyong iniisip o inyong pag gumagawa kayo ng kasalanan, for example mga kapatid, no, nagsinungaling kayo sa inyong mga, siyempre dito is may mga marami ditong mga
may mga partner sa buhay, nagsinungaling kayo. Hindi ako naniniwala na wala kayong doubt mga kapatid. Nandoon yung bigat sa loob mo na gusto mo siyang sabihan pero takot ka, baka magalit na to, ganito, ganyan. 'Di ba mga kapatid? Pero hindi ka napakali. Kumbaga mga kapatid, hindi mo naintindihan yung sarili mo, parang gusto mong sabihin pero ayoko kasi baka magalit siya, baka magkagulo-gulo. Minsan ganun po mga kapatid. Pero hallelujah, anong sabi dito mga kapatid? Praise the Lord, hallelujah. Para guminhawa tayo. Para yung kabigatan sa loob natin mawala po mga kapatid. Amen? Upang hindi tayo dumating sa kapahamakan. Letter D po, upang hindi tayo dumating sa kapahamakan. Bakit kailangan nating magsisi? Ang sagot po mga kapatid, ang pagsisisi sa kasalanan ay hinahangad ng Diyos na mangyari sa isang tao. Kailangan talaga yung pagsisisi, natutuo yung pagsisisi natin ha, hindi mo makikita yung pagsisisi sa iyak lang mga kapatid, nakita mo sa ugali na nagbago na, nakita mo na sa kanyang gawa mga kapatid, hindi na niya inuulit-ulit pa yung ginagawa mga kapatid. Kaya dito po, sabi dito mga kapatid, hallelujah, upang guminhawa ang ating emotional at spiritual. Nais natin magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? Tama po ba ako? Praise God. Hallelujah. Kailangan natin mga kapatid, surrender natin lahat ng mga kasalanan natin na nagawa natin mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito, upang mawala ang kabigatan, ibigay natin sa ating Panginoon. Sabi doon mga kapatid sa Kawikaan 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Yung mga taong mga sinungaling mga kapatid, di talagang lalago. Praise the Lord. Kaya kung tayo'y magsinungaling sa ating mga partner, sa ating mga mahal sa buhay, hindi tayo lalago mga kapatid. At lalo na pag magsinungaling tayo sa ating Panginoon. Lagi nating tandaan, ang taong sinungaling hindi lalago mga kapatid. Amen? Sabi dito mga kapatid, hallelujah, at ang pagkahayag ay nag-iwan ng mga yaon ng magtatamo ng kaawaan. Mas maawa po ang Panginoon sa mga taong tumanggap at nagsabi sa kanya na ako Panginoon ay nagkakasala. Amen po ba? Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Number 3 po, ano ang kahalagahan ng pagsisisi? Ano po bang pinakahalaga mga kapatid sa ating pagsisisi? Praise God, hallelujah. Yung nagsisisi ka ngayon, okay Lord, tatanggapin na po kita, nagsisisi. Hindi mo makikita ang tunay na pagsisisi mga kapatid, hindi lang sa iyak mo maramdaman. Kundi mga kapatid, makita mo na isinabuhay po niya. Praise God. Ang pagsisisi sa kasalanan ay umuugnay sa kaligtasan ayon sa 2 Peter 3:9 po mga kapatid, na hindi ibig sa Diyos na sa sino man ay mapahamak, kundi ang lahat, hallelujah, ay magsisi sa makatuwid. Kung walang pagsisisi sa kasalanan ng tao, ito ay mapahamak mga kapatid. Kung tayo'y hindi magsisi mga kapatid sa ating mga kasalanan, hallelujah, hindi natin talikuran, oo mga kapatid, mapahamak po tayo. Kaya mga kapatid, kailangan natin, hallelujah, kailangan sa isang tao mga kapatid na magsisisi. Praise God. Hallelujah, sa lahat ng nakakaunawa sa salita ng Diyos mga kapatid, alam ko po na meron po tayong tinatawag na na-convict po tayo, lalo na sa sinasabi, pagsisihan ko to, yung mga nagawa ko pala, nakapagsinungaling pala ako. Kaya praise God, kailangan natin itong sabihin natin sa ating Panginoon mga kapatid na tayo po ay makasalanan. Lahat naman tayo, no? Praise God. Kaya hallelujah, mga ilang dahilan mga kapatid na kahalagahan ng pagsisisi sa kasalanan. Maraming mga dahilan. Praise God. Ano po ba ang dahilan mga kapatid, o ano ang mga dahilan, hallelujah, at kahalagahan ng pagsisisi sa kasalanan? Ano po ba? Praise God, kahalagahan. Praise God. Letter A, ang lahat ng pagkakasala at nangangailangan ng pagsisisi sa kasalanan. Praise God. Lahat po tayo ay nagkakasala mga kapatid. Amen? Lahat po tayo, agree po tayo dyan. Hallelujah. Wala pong sinasabi na banal ako, na tao ako na banal, no? Praise God, lahat po tayo nagkakasala. Hindi pa naman ngayon natin nakikita yung tinatanim natin mga kapatid, lalo na yung masama ng loob. Minsan mga kapatid, bubunga po yan sa tamang panahon. Lahat pong nagtatanim, hindi po yan agad-agad na bubunga. For example, katulad sa atin, nagsishare tayo ng Word of God. Hindi
Pag-share mo pa lang is magbunga na yan. Hindi pa mga kapatid. Mayroon pa ngang 10 years pa bago pa bubunga mga kapatid. Pero wag naman maging ganun. Baka babalik na po yung Panginoon natin, no? Hallelujah. Mahirap po mga kapatid. Praise God. Sabi dito mga kapatid, ang lahat ng nagkakasala, praise God, ay dapat siyang mag-repent mga kapatid. At magsisi. Praise God. Sabi dito mga kapatid sa Kalawang Pedro, sabi nga doon, hindi pa bumabalik ang Panginoon dahil nais ng Diyos, mga kapatid, ha? Take note, ito ang pinakamaganda, no? Sa iba pa to, balik ka na Lord, balik ka na, ayoko na dito, di ba mga kapatid? Minsan din nasabi ko din sa sarili ko ba nung yung gulong-gulo na yung utak ko, sabi ko, Lord, bakit hindi ka pa bumalik? Magkakasala ako, ganito, ganyan, ayaw kong madatnan mo ako magkakasala. Minsan ganun mga kapatid, no, parang pinupursue mo ang Panginoon ba, Lord? Hala, ganito pala. Hindi pala ganun ang Panginoon. Sabi niya, hindi magpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban ipinalagay ng iba, kundi magpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ang mapahamak. Kundi ganun ang Panginoon, kundi ang lahat ay magsisi. Nais ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, noong sa buhay ni alam niyo ba mga kapatid sa buhay ni yung inuutusan ng Panginoon, hallelujah, na magsisi mga kapatid, no? Yung sinugo niya tapos hindi niya ginagawa mga kapatid sa Nineveh. Alam niyo ba yun mga kapatid na nung inuutusan, hallelujah, ng Panginoon na hallelujah, maghayo ka doon, praise God, sa Nineveh. Pero hindi kasi yung tao minsan mga kapatid, hindi sumusunod sa ating Panginoon. Kaya 'di ba nakilala niyo po ba yun mga kapatid na 'di ba sumakay siya papunta sa ayun mga kapatid. Pero dahil mga kapatid kalooban ng Panginoon na ihayo mo doon ang salita ng Diyos, mga kapatid, pumunta talaga siya. Kahit pa tayo, ilang beses pa tayong umalis ako diyan, ayokong maghayo doon. Pero ibalik at ibalik talaga tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil nais ng Panginoon mga kapatid, lahat po tayo ay magsisi. Lahat po tayo mga kapatid ay magkakaroon, hallelujah, ng repentance. Ganun po yung si Jonah. Kung kilala niyo po 'yan mga kapatid sa chapter po, sa Book of Jonah po. Si Jonah po 'yun yung mini ko doon, na sinugo po siya 'no, na pupunta ka doon sa Nineveh, ihayo mo 'yun na mag-repent sila dahil kung hindi sila magre-repent doon, hallelujah, doon po is gano'n ang sinasabi kasi mahal ng Panginoon, nais ng Panginoon. Kaya huwag kayong mahihiya na kayo po'y gagamitin ng Panginoon upang hayuan po ang inyong mga mahal sa buhay. Amen? Or inyong mga kapitbahay. Dahil po, nais ng Diyos na lahat tayo ay magsisi mga kapatid. Nais ng Diyos mga kapatid na lahat tayo ay tatanggapin natin siya as your personal savior mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pinaka-importante mga kapatid na 'pag tayo po'y nagsisi, 'wag na po natin ulitin pa yung mga ginagawa natin na pagkakamali mga kapatid. Yun po ang pinaka-importante sa isang tao, hallelujah, na handa po niyang talikuran. Talikuran mo na ang lahat, 'wag lang ang Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Ang taong lalago mga kapatid yung marunong tumitingin sa kanyang pagkakamali. Pero 'pag ang taong tumitingin na siya lang lagi tama mga kapatid, hindi yan lalago. 101%. Ang taong mapagmataas, hindi yan lalago spiritually. Yes mga kapatid, mataas yung tingin mo sa iyong sarili, pero hindi ka lalago sa mata ng Panginoon. Hindi ka lalago spiritually mga kapatid. Pero 'pag ang tao, hallelujah, nang doon yung pagpapakumbaba niya sa kanyang sarili, Lord, I'm nothing without you, Lord. Hallelujah, nang doon yung repentance niya, nang doon yung totoong pagsisisi, totoong pagbabago sa ugali. Alam niyo mga kapatid, nang doon yung, hallelujah, bunga. Praise God. Hindi sa pamagitan ng iyak lang mga kapatid, amen, hallelujah, kundi sa pamagitan ng kanyang pagbabago ng ugali. Importante ang ugali, mabago mga kapatid, amen, hallelujah. Hallelujah. Letter B, pagtanggap ng kapatawaran. Praise God. Hallelujah. Ito pong pagtanggap, mga kapatid, tanggapin po natin. Hallelujah. Na mayroong taong humingi ng tawad sa atin, patawarin po natin sila. Hallelujah. Dahil tayo po ay pinapatawad lang din po tayo mga kapatid. Lagi nating tandaan mga kapatid, dito sa mundo, dumalabay lang ta kung sa Bisaya pa. Praise God. Hallelujah.
Hallelujah. Isang beses lang tayo dito matao mga kapatid, pero pagkatapos na, hallelujah, sabi nga doon mga kapatid sa Hebrews 9, o basahin nyo na lang po, Hebrews 9:27, and as it the appointed of into the man, hallelujah, wants to die, but after this is the judgment. Amen mga kapatid. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay, hallelujah, na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya kung pagdating sa hukom mga kapatid, alam na natin yun. Amen? Hallelujah. Di na tayo takot. Pero ang tao hindi pa nakapagsisisi talaga, hindi pa ako tapos, Lord. Hallelujah. Natakot pa ako mamatay, Lord, dahil hindi ko pa naiwan-iwan yung kasalanan na yun. Kaya number 1 po mga kapatid, nais ng Panginoon ipaabot sa atin ngayon, hallelujah, ang mga kasalanan, tanggapin natin nagkakasala po tayo. Amen? Pagkamit ng kaligtasan upang magkamit po natin yung tunay na kaligtasan mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tamang pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Ano po daw mga kapatid ang dahilan? Hallelujah, sa pagsisisi upang makamit natin, upang masunod natin ang kautos ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi matupad dito sa letter A, ang hindi pagtupad dito ay mapahamak. Amen. Ang hindi pagtupad sa salita ng ating Panginoon ay mapahamak mga kapatid. Ang hindi magtupad o ang hindi, kumbaga mga kapatid, hindi ka sumasang-ayon o hindi mo siya tinutupad yung sinasabi ng Panginoon, oy dapat kayo magsisi. Pero minsan mga kapatid, mayroon talagang matigas yung ulo. Amen po ba? Sabi pa nga sa mga pisulok, anong tawag dito sa Tagalog? May ulo ba na hindi matigas? Matigas talaga yung ulo, no? Praise God. Hallelujah. Natawa ko tuloy. Matigas talaga yung ulo mga kapatid, lalo na yung ulo natin, 'di ba? Matigas talaga 'yan mga kapatid ba? Hindi naman talaga yun matawa ako dito, ayan. Praise God. Pero wag nating patigasin mga kapatid. Utak 'yon, utak yung gamitin natin, hindi matigas yung utak natin. Kung nais lang talaga natin, napakahirap po mga kapatid i-down yung sarili natin. Lalo na tingin natin sa sarili natin, alam ko na 'yan. Lalo na yung alam niyo mga kapatid, mayroon po yung mga tao na talagang tingin sa kanilang sarili na, "Alam ko na 'yan, hindi mo na ako dapat pagsabihan." Alam niyo mga kapatid, meron tayong nagawa na hindi natin alam na mali pala. Alam natin sa sarili natin, pero mayroon tayong doubt diyan. Meron tayong, "Mali talaga itong ginagawa ko." Pero yung iba ang nakakita. Minsan sinasabihan tayo sa iba dahil po nakita nila, "Uy, mali man yung ginagawa mo." Kasi hindi natin nakikita mga kapatid. Meron tayong mga part na hindi natin naintindihan, nakikita. Kaya merong nagko-correct sa atin, lalo na ang salita ng ating Panginoon. Kaya ang hindi pagtupad dito ay mapahamak. Lahat ng hindi tumutupad mga kapatid sa salita ng ating Panginoon ay mapahamak mga kapatid. Amen? Kung nais natin, ayaw nating mapahamak mga kapatid, tanggapin natin ang totoo na tayo po'y makasalanan at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Madali lang maging humble sa mata ng ating Panginoon mga kapatid, no? Kung hindi natin kayang lumuhod sa mga tao, hallelujah, nasa kwarto man kayo ngayon dahil nasa work pa tayo dito sa Middle East, hallelujah, humble yourself sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako dahil ito po yung pagkakamali ko, nagsinungaling ako, kahit konti lang na pagsinungaling, Lord, pero nandoon yung doubt ko, nandoon yung tinatawag na hindi ka mapalagay mga kapatid. Bakit? Nandoon yung ating Espiritu ng Panginoon. Yung katatakutan natin, kahit gumagawa tayo ng kasalanan, wala ng conviction. Yan ang kinatatakutan natin na mangyari sa buhay. Na hinayaan ka na lang talaga ba? Wala nang nag-correction sa'yo, wala nang sinasabihan, "Uy, mali na yung ginagawa mo." Yun, doon ka na maging question mark mga kapatid. Hala, may ginagawa ako na kasalanan, pero bakit wala akong narinig, hindi ko na-feel yung mga salita ng Diyos, hindi ko na-feel, hindi ko naramdam. Ibig sabihin mga kapatid, wala na yung banal na espiritu, wala nang correction sa'yo. Okay, go ahead. Kasi lahat po tayo may freedom po tayong gagawin natin o ano ba ang inyong gagawin. Praise God. Kaya nandoon po mga kapatid, ang hindi pagtupad dito ay mapahamak mga kapatid. Ang hindi pagtupad sa salita ng ating Panginoon, hallelujah, ay mapahamak mga kapatid.
Kaya kung tayo po'y nakarinig mga kapatid, anuman ang kasalanan mo, hindi ko kayo kilala. Repent kayo mga kapatid bago mahuli ang lahat. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nagkapagsinungaling ako. Lord, napakabigat sa dibdib na ito. Lord, napakabigat, Panginoon. Kailangan kong ikaw ang kasama ko. Mahilom po yung sakit ko, mga kapatid. Ganon, mga kapatid. Humble yourself sa Panginoon. Di natin kaya. Ang laban natin ngayon, prayer, mga kapatid. Hindi yung pataasan na tapos natin. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos, wala po, hindi po tumitingin ang Panginoon anong mga degree natin, kundi nakikita o titingnan po tayo, ano ba talaga ang desire mo sa buhay mo? Ano pa talaga ang totoong ikaw? Praise God. Maging totoo lang po tayo mga kapatid, malaki na pong halaga yan para sa ating Panginoon. Pwede tayong magsinungaling sa ating mga mahal sa buhay, pwede tayong magsinungaling mga kapatid, pero sa Panginoon, hindi ka pwedeng magsinungaling. Hinding-hindi mga kapatid, dahil walang natatakpan na hindi malalangtad mga kapatid sa mata ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po mga kapatid ay magsinungaling, alam ko po na meron po kayong Lord, bakit ang bigat naman ng dibdib ko ngayon? Ayan, kung naramdaman yung mga kapatid, panahon na para sabihin mo na sa Panginoon, patawarin mo po ako, Panginoon. Hallelujah. Sabi dito sa Luke 13 verse 3 mga kapatid, anong sabi? Sinabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y magsisi ay mamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. O yaong 18 na nalagpakan ng muog sa silo, praise God, at namatay, ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong sariin kaysa lahat ng taong nanganganahan sa Jerusalem? Sinabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y magsisi ay mangamatay kayong lahat. Kayong hindi ding paraan. Praise God, gayon ding paraan. Praise the Lord, hallelujah. Lahat tayo mga kapatid, ang taong magsisisi, kung hindi tayo magsisisi, mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Praise God, hallelujah. Kaya natural na no mga kapatid na pagsisihan natin yung ating mga ginagawa na mga kasalanan. Hallelujah. Ano ang katugunan ng Diyos hingil sa pagsisisi sa kasalanan ng tao? Ano po daw ang katugunan ng ating Panginoon tungkol sa pagsisisi sa kasalanan ng isang tao? Ang Diyos ay mapatawad. Yes, mga kapatid, mabait ang ating Panginoon. Praise God. Kahit ano pang kasalanan natin, pwede tayong patawarin. Amen? Hallelujah. Nais lamang ng Diyos, mga kapatid, na ang tao ay lumapit sa Kanya at maghayag ng kasalanan. Naiya ko, Lord, no? Hindi ba tayo naiya, mga kapatid? Nakita tayo sa Panginoon, pero nais lang ng Panginoon. Katulad ni Idan at ni Eve, mga kapatid. Alam niya, nakita niya kinakain nila yung binagbawal. Amen? Kinakain nila. Pero anong sabi ng Panginoon? Saan kayo? Hallelujah. Anong sagot ni Adan, mga kapatid? Nandito kami, hubad kami, Panginoon. Bakit kinain niyo ba yung pinagbabawal ko? Pero alam na yun ng Panginoon. Nais lang ng Panginoon maging honest, no? Pero sabi niya, kasi ganito kasi itong babae kasi nito, hindi ng babae naman, ito kasing bitin na ito, dinaya ako. Di ba mga kapatid, parang kumbaga mga kapatid, nagtulak-tulakan sila sa Bisaya pa. Hallelujah. Dahil nakagawa ko ng kasalanan, dahil sa bitin na yan, kaya nagkaroon po ng sumpa. Di ba mga kapatid, kung basahin nyo po yan, napakasarap kasi basahin yung mga Genesis na yan, mga kapatid, no? Mga Genesis to Revelation, mga kapatid. Basahin po natin yan para mayroon po tayong kwento. Ang napakasarap yung kwento na yun, mga kapatid, no? Praise God, minsan din po talaga, tulo-tulo din po yung luha natin pag bumasa tayo sa Genesis, mga kapatid, nung nagkakasala na sila. Ayun, mga kapatid. Bakit? Hallelujah. Kahit alam ng kasalanan, ginawa pa rin. Dahil, sabi nga sa babae, dinaya ako sa bitin na yan. Oo, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Sabi dito, mga kapatid, proceed po tayo ha. Sabi dito mga kapatid, gaano man kalaki o gaano man kapula na halos itim ang kasalanan ng tao, ay handa ang Diyos na patawarin ito. Wow, thank you Lord. Nais lang ng Diyos na maging honest tayo sa Kanya. Nais lang ng Diyos na sabihin natin, nagkakasala ako sa iyo, Lord. Hallelujah. Ganito ang ginagawa ko sa iyo, Lord. Nagkakasala ako.
Pinaka-importante ang taong naging honest mga kapatid. Bakit? Lalago po siya spiritually. Pero pag ang taong sinungaling mga kapatid, kahit anong gawin mo, hindi ka lalago dyan. Amen. Hallelujah. Anong sabi dito mga kapatid? Hallelujah. Sa Isaiah 1:8. Okay, take note mga kapatid. 1:18, magpasirito kayo ngayon at tayong magkatuwiran. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang nibe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. Amen. To God be the glory. Nandyan pala ang Panginoon mga kapatid, handa tayong patawarin. Amen ba mga kapatid? Kaya sabi niya, hallelujah, umari po, kahit anong kasalanan mo na yan, na kapag sinungaling tayo, sabihin mo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa Panginoon na ito po, Panginoon, nagkakamali po ako talaga. Hallelujah. Pero pag ang tao mga kapatid, kahit nagkakasala na siya pa yung kumbaga mga kapatid, isog ba? Sa Bisaya pa mga isog. Mga isog mga kapatid, napakahirap po mga kapatid. Pero salamat sa banal ng ating Panginoon, sa banal na kanyang salita na mayroon pa palang pwede pa pala Lord na lalapit kami sa iyo. Sa panahon ngayon, lahat po tayo nais ng Diyos, inanyahan po tayo na maghingi tayo ng kapatawaran. For example, hingi ka na ng kapatawaran, huwag mo na din balikan pa. Kasi sabi nga, hallelujah, nagpatawad na ang Panginoon. Mahal tayo sa Panginoon kahit anong kasalanan natin, hallelujah, ay pwede natin gawin. Amen? Praise God. Sabi dito mga kapatid, okay, take note, Hebrews 10:17. Okay. Hebrews 10:17. Bakit bumaba kayo mga kapatid? Ganito kayo sa akin. Ako na lang dito Ay, salamat ni Sis Iliga nandito. Iniwan nila ako dito. Ay, nako. Diyos ko Lord. Pasensya na kayo. Ito po ang salita natin ngayon. Amen. Kayo lang naman nakakilala ba? No ba yan? Okay. Hebrews 10 verse 17. Anong sabi? Sapagkat ang isang tipan ay kabuluhan. Kung mamatay ang gumagawa sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Isa ito napakaganda na mensahe mga kapatid, no? Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan. Dapat may kabuluhan itong ating ginagawa mga kapatid, no? May kabuluhan itong mga sinasabi ng ating Panginoon. Pero tayo pag mamatay tayo dahil wala tayong alam, kawawa pa rin tayo. Salamat sa dalawang itong nakatabi ko na yan. Ay, huwag nyo kasi akong iwan dito. Ano ba yan? Kala ko galit. Sipain kita dyan. Okay, joke lang yun mga kapatid. Ayan. Patalastas ba yan? Ayan. Sabi dito mga kapatid, dapat natin pagsisihan ang ating mga kasalanan mga kapatid. Hindi man natin alam, no? Minsan kasi nakagawa tayo ba? Sabi na, nako, Diyos ko Lord, mahirap po mga kapatid. Hindi naman ako din mga kapatid, minsan din nagkakamali ako. Totoo yun mga kapatid. Sabi ko, ayoko nang mag-online, ganun mga kapatid, kasi mayroon tayong minsan ba nagkakamali. Okay, next mga kapatid, ang hindi nasayod sa pagpatawad ng Diyos, sabi dito mga kapatid, hingil sa pagpatawad ng Diyos, ito ay dalisay at tapat, isang kumplitong magpatawad na tanging sa Diyos lamang makamtan. Ang tunay na pagpatawad mga kapatid, hindi mo ito makamtan sa tao. Sa Panginoon lang po natin ito makakamtan mga kapatid. Lahat ng hinanakit mo, kung tayo po'y sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito po'y nagkakasala po ako Panginoon. Anong sabi nga niya sa 1 John mga kapatid 1:9? Kung ipinahayag natin na ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya, na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan. To God be the glory mga kapatid. Amen? Sabi nga niya sa 8, kung sino man ang nagsabi sa atin na walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili. At sa katotohanan ay wala sa atin. Pinaka-importante mga kapatid, aminin natin na nagkakasala tayo para mas mabilis yung paghilom ng sugat na yun. Amen ba mga kapatid? Ang pagpatawad sa Diyos ay hindi nasayod sapagkat ang pag-unawa ng Diyos ay malalim. Malalim kasi ang mga iniisip ng Panginoon. Hindi katulad sa atin ba? Patawad pero ulit-ulit naman yun. Ganito kasi yung ginagawa mo. Alam mo niyo mga kapatid, relate din talaga ako minsan mga kapatid, no? Ikaw kasi yung dahilan. Ikaw kasi. Pero ang Panginoon mga kapatid, malalim po mag-isip. Kaya lagi kong hiningi sa Panginoon, Lord, palalimin mo pa yung inisip ko. Kasi minsan talaga, ulit-ulitin ko talaga mga kapatid. Ganito kasi yung ginagawa.
Pero salamat sa ating Panginoon. Ano, ang pag-isip ng Panginoon hindi malalim kasi yung tayo po mga kapatid humingi tayo ng kapatawaran, pero ang Panginoon po mga kapatid naunawaan po tayo at malalim po. Batid niya ang tunay na kalagayan at kahinaan ng tao. Batid ng ating Panginoon ang kahinaan ng sa ating lahat mga kapatid. Amen? Hallelujah. Alam ng Panginoon, mahina tayo. Kaya nandyan lang ako anak. Wag kang mahihiya. Balik ka lang sa akin kung ikaw ay nagkakasala. Amen, mga kapatid. Napakaganda po, mga kapatid. Kung tayo nagkakasala, wag po tayong mahihiya. Bumalik sa ating Panginoon. Baka sabihin mo, hindi na ako karapat dapat dahil nagkakasala na ako. No, nagkakamali ka lang, kapatid kong mahal. Dahil lahat po tayo, pag tayo po naunawaan po tayo sa ating Panginoon na nagkakamali ka dyan, patawarin po tayo mga kapatid. Amen ba mga kapatid? Ang hindi mapatawad sa Panginoon, yung blasphemy sa kanyang mga salita, yun po ang hindi talaga mapatawad sa ating Panginoon. Yung mga salita ng Panginoon na inyong tinatawanan, yun ang blasphemy mga kapatid. Makita po natin yan sa Mark 3 mga kapatid. Kaya kung sino man ang nag-word of God, dapat nandoon yung full respect natin mga kapatid at wag na wag po nating tawanan. Bakit? Hallelujah. Basahin nyo po yan mga kapatid. Yan po ang napakasakit na yan po ang hindi pwedeng patawarin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Blasphemy po yan sa salita ng ating Panginoon. Kahit bata pa mag-word of God mga kapatid, kahit sabihin mo, marami akong natutunan dyan sa kanya. No, pag tayo'y nagsalita, pag ang sinasabi, kahit sino pa yan mga kapatid, dapat nandoon yung respeto natin. Pag tayo'y tinatawanan ninyo, ang nag-word of God, hindi ang tao yung tinatawanan nyo, kundi ang Panginoon mga kapatid. Kaya yun po ang hindi pwedeng mapatawad. Mabasa po yan sa Mark mga kapatid 3. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, kung tayo po'y ganun, hallelujah, yan po ang pinakamahirap na hindi po. Pero sa hindi pa po nakakaalam, alam nyo na po, next time siguro pag tuloy natin yan na pag-usapan mga kapatid, about po dyan sa salita na hindi mapatawad na mga kasalanan mga kapatid, no? Pero next na po yan. Okay, dito na po tayo mga kapatid. Ano po daw? Ang Panginoon po mga kapatid ay alam po niya na unawaan po tayo sa Diyos. Malalim ang unawa ng ating Panginoon. Batid nga niya na tunay na kalagayan ng kahinaan ng tao. Alam ng Panginoon mga kapatid ang ating kahinaan. Amen po ba? Sabi dito mga kapatid, hallelujah, Psalms 103 verse 8. Okay, basahin po natin mga kapatid. Psalms 103 verse 8. Mga kapatid, anong sito? Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at pagbibiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa pagkagandahang loob. Yan, pinakaganda pala ng ating Panginoon. No? Sabi niya dito, siya ay hindi gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Wow, thank you Lord, sapagkat kung paano ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila nangatakot sa kanya. Wow, praise God mga kapatid. Kung gaano daw kalaki mataas ang langit at kalaki ang lupa, ganun din po ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Amen? Patawarin tayo mga kapatid kahit ano pang kalaki, gaano pa. Hallelujah, kung masabi mo pa, hindi na ako mapatawad sa Panginoon. Amen? Patawarin tayo sa ating Panginoon. Amen ba mga kapatid? Sapagkat ang tao, hallelujah, ay katulad ng isang musmus na bata na nangangailangan ng pag-unawa mula sa Diyos. Naunawaan ako sa Panginoon kahit ako nagkakasala. Amen? Naunawaan tayo sa ating Panginoon. Kaya kung nagkakamali ka, huwag kang mahiya bumalik sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, naintindihan tayo. Kaya nga nandoon yung salita ng Diyos huwag kayong mahihiya mga kapatid. Minsan na kasi mahiya tayo dahil nagkakamali tayo Yun po ang pinaka-importante na mas inaamin natin na tayo po'y nagkakamali mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon, napakaganda po. Sabi sa Psalms 103 verse 13 to 14, sabi na kung paano ang ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon na naawa ang Panginoon sa kanyang mga nangatakot sa kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo'y alabok lamang.
Praise God. Alam pala ng Panginoon na tayo lang mang ay alabok, mga kapatid. Kaya kung tayo po ngayon, alam po natin na nagkakasala po tayo, mga kapatid, balik po tayo sa ating Panginoon. Amen? Balik po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Nandyan lang po siya. Handa tayong alalayan, mga kapatid. Handa tayong patawarin sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano man ang kasalanan mo, humble yourself, mga kapatid. Lord, nagkakamali ako, Lord. Ito po yung kasalanan ko, Panginoon. Nakapag sinungaling po ako, Lord, lalo na sa aking asawa. But, Lord, patawarin mo po ako. Praise God. Hallelujah. Kung lumapit ka sa Panginoon, mga kapatid, sabi nyo, paano magsisi sa kasalanan? Lumapit sa Diyos na may pananalig. Lumapit ka sa Panginoon na may pananalig. Lumapit ka sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Ipag-pray mo, mga kapatid. Ipag-pray natin. Ito yung kasalanan ko, Lord. Tanggapin na ikaw ay makasalanan. Tanggapin mo. Tanggapin natin na, Lord, ito yung pagkakamali ko na nagawa ko. Ipahayag sa Diyos ang iyong mga kasalanan. At magpasalamat ka sa Diyos sa pagpatawad niya. Lord, thank you. Napatawad mo pala ako. Kahit ganito ako, wala na tao tumanggap sa akin. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, mga kapatid, bigla kang nagbago. Biglang nagbago yung anyo mo. At sabi mo, salamat kay Lord. Dahil kahit wala nang umaksip sa akin ng mga tao, wala nang naniniwala sa akin, pero nandyan ang Panginoon. Naniniwala sa'yo na kaya ka niya. Hallelujah. Patawarin, mga kapatid. Kung ginawa mo na iwan mo na talaga yung mga kasalanan natin. Kung magkasala man tayo muli pagkatapos sa pagsisisi, mga kapatid, ang unang talakayin hingil sa kasalanan ng tao ay likas ng kasalanan sa katawan. Ito po yung katawan, mga kapatid. No, mahirap po ito ipaglaban, mga kapatid. Pero sa tulong at habag ng ating Panginoon, handa po tayo, mga kapatid, na lalakad ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Humingi lang po tayo. Kung ang isang tao muling magkasala, lumapit lamang sa Diyos at magsisi sa kasalanan, sapagkat bukas ang pintuan ng Diyos upang muli ang pagpatawad, mga kapatid. Hallelujah. Kung tayo pa naman ngayon ay hindi pa nagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin, mga kapatid, wake up. Panahon na. Karon na ang adlaw. Kung sa Bisaya pa karon ang adlaw sa kaluwasan, ugma di natin alam, bukas hindi natin alam. Buhay pa ba tayo? Amen, mga kapatid. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya kung ngayon pa lang, kung hindi pa tayo marunong magpatawad, patawarin mo na yung nagkakasala sa'yo. Hallelujah. Bigay mo na sa Panginoon lahat. Yung bigat na puso mo, huwag mong dalhin yan. Praise God. Ang pagsisisi sa kasalanan ay may kaakibat na gawain, mga kapatid, upang hindi na muling magkasala sa harap ng ating Panginoon Jesus. May kaakibat na gagawin. Huwag lang puro salita, mga kapatid. Kailangan gawa, mga kapatid. Amen? May kaakibat na gawa, mga kapatid. May kaakibat na gawain, mga kapatid, upang hindi mo na muling upang hindi na tayo muling magkasala pa sa harap ng ating Panginoon. Ito ang pagsunod sa kanyang kalooban at pamumuhay na may kabanalan at may takot sa Diyos. Kung tayo'y may takot sa Diyos, mga kapatid, hindi ito mahirap. Pero pag ang tao, mga kapatid, hallelujah, hindi siya takot sa Panginoon, ang Panginoon ay malalim po yung pag-unawa ng Panginoon. Gamitin nyo yung ganun na word. Hindi natin alam, mga kapatid, kailan lang tayo mag-stay dito sa mundong ito. Pero habang mayroon pang pagkakataon, mga kapatid, patawarin tayo ng ating Panginoon. Pero wag mong sabihin na, Panginoon, love ako sa Panginoon. Kahit magkakasala man akong ilang beses, pwede pa akong lumapit sa Kanya. Hindi po ganun, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung tayo po ngayon ay napaalalahanan, mga kapatid, basahin nyo na lang po ang Colossus 3, chapter 3, verse 1 to 10, mga kapatid. Basahin nyo na lang po dyan. At ito po, mga kapatid, ito ang pamagitan ng pagdisiplina sa isip. Okay, basahin ko po, mga kapatid, para po malinaw, mga kapatid, no? Hallelujah. Ito po ang pamagitan sa ating pagdisiplina sa ating mga sarili. Disiplinahin tayo sa ating Panginoon, disiplinahin din tayo sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Amen? Disiplina ito, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo pupunta. Kasi yung iba kasi talagang
hinahangad na po natin na mabaptize tayo, pero hindi pa natin alam ang repentance, mga kapatid. Bago ka mag-repent, bago ka, kailangan mayroon ka munang pananampalataya. Mayroon ka talagang pananampalataya. Number 1 yan, mga kapatid, sa isang taong nais na maligtas. Katulad ni Brother Vince, mga kapatid, sa totoo lang, hanga ako sa taong ganun na talagang nagsaliksik sa salita ng Diyos. Nandyan pala si Brother Vince. Hindi ko po siya tinataas, pero ang Panginoon po talaga ang tinataas ko, na nakita ko yung pag-grow niya, mga kapatid. Alam nyo ba, mga kapatid, ang kapatid kong ito is Catholic yan. Praise God. Pero nung sinisaliksik niya ang salita ng Diyos, mga kapatid, sorry ha, gamitin ko lang po siya na bilang po isang example po at true po na testimony na napaiyak po ako doon sa messenger nung nag-testimony po siya na talagang pinaglaban niya kung sino na po siya ngayon, mga kapatid. Naramdaman mo yung tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Nung dati, mga kapatid, mahiya yan, mga kapatid, mahiya yan, umawit. Sabi ko, awit ka ba? Dali ka, halika dito. Parang ako ano sa kanya talagang, sige na sis, awit na. Pero ngayon, mga kapatid, nakita mo na gusto siyang mag-grow, mga kapatid. Ang taong gustong mag-grow, napakasarap, mga kapatid. Pero yung taong, mga kapatid, na puro na lang tanong pero wala namang pagbabago, ibig sabihin doon, mga kapatid, hindi siya willing na mabago, mga kapatid. Amen? Iba yung taong subukin ka lang, mga kapatid, pero wala naman talagang plano na saliksikin talaga ang tunay na salita ng Diyos. Pero makikita mo ang isang taong sinasaliksik talaga niya ang salita ng Diyos dahil meron siyang pagbabago. Ibig sabihin, merong resulta, mga kapatid. Ibig sabihin, nakita mo sa kanyang buhay, hindi lang panay salita, hindi lang siya ganun salita. Hallelujah, mayroong pagbabago. Katulad ni Miss Iligan, mga kapatid, tinanggap niya ang Panginoon dahil mayroon siyang pananampalataya, mga kapatid. Amen? Ganun din po tayo. Kailangan pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Hindi po natin ulit-ulitin, mga kapatid. Hallelujah. Minsan kasi gawin lang natin na magbabaptize na ako kasi ganito, ganyan. No, mga kapatid. Dapat pag-isipan mo, dapat meron kang iwan at dapat meron kang harapin, mga kapatid. Hallelujah. Habang po ikaw ay tinatanggap mo ang Panginoon, dapat harapin mo ang katotohanan. Pag mali, mga kapatid, huwag mo nang balikan. Praise the Lord. To God be the glory, mga kapatid. Yan ang totoong repentance. Hindi lang sa pamagitan ng iyak mo, mga kapatid. Hindi lang sa pamagitan ng danguy-nguy natin, mga kapatid. Ang totoong pagbabago, nakikita mo, sinabuhay po sa isang tao. Amen? Ano ang dulot? Ito na, last, mga kapatid, but not the less. Ano ang dulot nito sa buhay ng tao? Ang pagsisisi sa kasalanan. Ano ba ang dulot sa isang tao kung tayo po'y marunong nagsisi na po tayo sa kasalanan natin? Ano po daw? Katwiran, kapanatagan, kalinisan ng puso, kagaanan ng pasanin o kabigatan sa loob, at kapayapaan at kaligtasan. Thank you, Lord. No? Ito po ang mapapala sa isang taong tunay na nagsisisi, mga kapatid. Meron na po siyang katwiran, kapanatagan, kalinisan sa puso, at kagaanan sa pasanin niya, at kalooban, kapayapaan. Meron na pong kapayapaan. Ang taong, mga kapatid, na hindi pa totally talaga nagsisi sa kanyang sa kanyang ginagawa, mga kapatid, alam nyo, wala siya, hindi siya makakatulog. Parang maraming multo nagsusunod sa kanya. Pero ang taong tunay na may pananampalataya at nagsisi, totoong nag-repent, mga kapatid, ang ganda ng tulog. Amen? Praise God. Nais ba natin, mga kapatid, na ganun ang ating feeling ngayon? Nais ba natin, mga kapatid? Lahat naman tayo, dumaan tayo sa mga process, pero dapat, mga kapatid, lagi nating tandaan, hallelujah, na tayo pong lahat ay dapat magsisi. Sa Lord, hallelujah, Jesus. Ganun tayo, mga kapatid. Ibig sabihin natin, pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. Huwag na nating balikan pa. Praise the Lord, hallelujah. Dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Pag tayo po'y nagpapatawad, ito na po ang feeling natin. Kahit saktan man tayo ni kanino man, mga kapatid, hindi na natin fail. Mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Mas lalo tayong pinatatag sa ating Panginoon. Kahit ano pang nangyari sa ating, mga kapatid, nang doon yung saya natin habang tayo nagpapagamit. At nag-grow up, mga kapatid, ang ating spiritual. Ang taong hindi mapagpatawad, hindi nag-grow, mga kapatid.
Kaya kung hindi tayo nag-grow, ibig sabihin na meron pa tayong hindi natin pinatawad. Hindi pa tayo nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi pa tayo narunong magpatawad sa ating mga kapatid na pareho lang tayo mga kapatid na pinatawad sa ating Panginoon. Kaya kung anuman ang mga kasalanan natin, bigay mo yan sa Panginoon mga kapatid. Amen? Ibigay natin ito sa ating Panginoon dahil walang sinuman makapagliligtas sa ating mga kapatid. Nais mong matuto sa salita ng Diyos, magbabasa ka at humingi ka ng sign ng Panginoon. Lord, kalooban mo ba ito? Hindi mo kailangan makipag-discussion sa iba. Dapat ikaw na mismo, barugan nimo ang imong sarili, hallelujah, na ikaw isang Christian mga kapatid. Hindi yung maghanap ka ng gulo sa bawat isa mga kapatid. Ikaw na mismo, hindi mo kailangan, hallelujah, na humingi ka pa ng iba. Kailangan ko pa ito, kailangan ko pang ganito, ganyan. Tayo na mismo mga kapatid, magsaliksik sa katotohanan mga kapatid. Tayo na mismo mga kapatid, saliksikin natin kung saan ba talaga ako. Amen? Tayo na mismo mga kapatid, baguhin mo ang puso ko, Lord. Baguhin mo, hindi mo ikumpara sa bawat isa mga kapatid. Hindi natin ikukumpara dahil iba't iba po tayo mga kapatid. Iba-iba po ang calling natin sa bawat isa. Kaya kung tayo po ngayon ay napangaralan sa salita ng Diyos, dito po tayo nagtatapos mga kapatid. Kung ito po mga kapatid ay naramdaman mo na po ito, ang katuwiran, kapanatagan, kalinisan ng puso. Pag malinis po yung puso natin, hindi tayo mahihiya mag-testimony. Hindi tayo mahihiya magpagamit sa Panginoon. Hindi tayo mahihiya na kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Ganun ang totoong pagsisisi. Ganun ang totoong taong binago ng Panginoon. Hindi ka mahihiya kahit saan ka na BR pupunta. Isabi mo talaga, napakabuti sa aking Panginoon. Dahil dati akong bulag. Dati hindi ako marunong sa salita ng Diyos. Pero ngayon, to God be the glory. Binago ako sa ating Panginoon. Ganun ang ating konsepto. Kung tayo po ngayon, tinanggap natin ang ating Panginoon ng buong puso mga kapatid at pinagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Hindi na natin ulitin pa at humingi na lang tayo ng gabay sa ating Panginoon upang magawa pa natin yung kalooban niya sa bawat isa mga kapatid. Nagkaroon po tayo ng malinis na puso mga kapatid dahil ang keyverse po natin, anong sabi ni Peter mga kapatid, hallelujah, hindi nagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagliliba sa pinalagay ng iba, kundi, hallelujah, nagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi, hallelujah, talikuran ang mga kasalanan. Purihin ang salita ng ating Panginoon mga kapatid. Ngayon ba mga kapatid, may commitment ka ba na pwede mong iwan ngayon? Ngayon ba mga kapatid, meron ka bang kasalanan na kaya mong ibigay sa ating Panginoon? Ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam niyan mga kapatid. Kung ano man yan mga kapatid, nais ng Panginoon gamitin kanya mightily, pero hindi kanya gagamitin pag hindi ka basagin. Babasagin ka muna bago kanya gagamitin at gawan ka ng bagong puso. Bagong puso. Yung batong puso natin, hallelujah, bigyan po ng magandang puso. Bagong puso. Bagong puso na mag-humble heart na. Hindi na katulad dati, hindi marunong tumitingin sa kanyang kasalanan. Lahat po tayo mga kapatid makasalanan, pero wag po tayo mananatili dyan. Kailangan move forward po mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay manalangin mga kapatid ko mahal. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. I hope and pray na tayo po ay mayroong natutunan ngayon. At kung kayo man ay mayroon pa kayong tinatago ng mga kasalanan mga kapatid, please lang, ibigay mo na po yan sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, magsabi ka sa Panginoon. Lord, ito yung kasalanan ko na matagal ko nang hindi sinusurrender sa iyo. Ito yung kasalanan ko, Lord, na naging dahilan na nahiya ako lumapit sa iyo. Ito yung dahilan, Panginoon, kung bakit ako nahiya sa iyo. Ibigay mo yan sa Panginoon, kapatid. Nais ng Diyos tayong lahat maligtas.
Nais ng Diyos, ikaw at ako'y maligtas. Nais ng Diyos, magkaroon tayo ng kaligtasan mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita ngayon. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Amen. Hallelujah. O Lord Jesus, makapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat Lord God sa iyong mga salita ngayon. Napakaganda Panginoon. Nais mo Lord na kami po humingi ng kapatawaran sa iyo Lord. Kahit anumang kasalanan naming nagawa, patawarin mo po kami Panginoon. Hindi po namin alam Panginoon minsan, nadala po kami Panginoon. But Lord, sa oras na ito Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa iyo sa lahat ng aming mga kasalanan Lord. Sa isip, sa salita, sa gawa man Panginoon. Kung meron pa mang puso Lord na hindi pa umaamin sa mga kasalanan, ikaw lang din Panginoon nakakaalam. Ikaw lang din, Panginoon, ang nakakaalam sa bawat ginagawa namin, Panginoon. Hayag man ito, o tago man, Lord. Turuan mo din po kami, Panginoon, na matanggap po namin lahat, hallelujah, ang iyong mga salita ngayon. Nais mo, Panginoon, na kami ay maligtas. Nais mo, Panginoon, na may bahagi ang iyong mga salita sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nandito sa area of Sanctuary, Lord. Mula owner, admin, members, listener, visitors, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, ng marami pang kaluluwa na nandito, Lord. At nais mong iligtas, Panginoon. Gamitin mo po ang mga preacher dito, mga pastors, Lord, na maihayo ang iyong salita. Gamitin mo mightily, powerfully, Lord, na hindi lang maging magsalita kami dito, kundi, Lord, makita po na meron talagang taong magbago, Lord. Kung paano mo binago ang mga kapatiran ko, Lord. Hallelujah. Kung paano mo ako binago, paano mo kami binago, Panginoon. Ikaw po ang masunod, Lord. Let your will be done, Panginoon. Di namin kaya baguhin ang aming sarili, di namin kaya baguhin kung wala po kayo, Lord. Kaya nais namin, Panginoon, nakasama ka po namin. Isama mo po kami, Panginoon. Hawakan mo po kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon, sa aming pagtrabaho. At ingatan mo po ang bawat isa. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng lakas, extra nga lakas upang magawa po namin ang aming gawain, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang bahala sa lahat ng nagpakinggan na salita mo. Hindi po ito maging kawang, Lord. Kundi, Lord, ito po titimo sa aming mga puso. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo ang mataas na papuri sa buhay ng bawat isa. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. To God be the glory, mga kapatid. Balik ko na po sa ating presider. And God bless po sa ating lahat. Thank you.